Ano bang inaasahan dito sa darating na pagdinig sa April 22? 'Di ba? I understand naka-schedule mag-appear diyan si Ombudsman na Boying Remulla, tsaka former Senator Sonny Trillanes. So what do you expect? Ano bang, aasahan diyan? Yung pong pagdinig sa darating po Miyerkules ay pagtalakay na po doon sa unexplained wealth, no? At salin violations ni Vice President Sara Duterte, which rises to a level of uh, betrayal of public trust, no? So, yung pong mga nakahanay sa araw po na ito, yung pong presentation ni Ombudsman Boying Remulla, nung pong mga salins ng ating pong pangalawang Pangulo, yung pong AMLAC report ng mga inflows at outflows po ng mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte at ni Mans Carpio. Isasalang din po si former Senator Sonny Trillanes para magbigay ho ng konteksto doon po sa mga bank accounts na meron din po mga related accounts with the former president. Isasalang din po yung SEC, no, para talakayin po yung mga financial statements ng pong mga kumpanya na supposedly stockholder ang ating pong pangalawang Pangulo. At panghuli, isasalang din po yung Bureau of Internal Revenue para matalakay po yung mga tax documents anong po mag-asawang Duterte Carpio at yung kanila po mga kumpanya. Okay. Do I understand last week merong sinubukang pigilin nitong si Attorney Mans Carpio itong access ninyo dito sa kanilang mga documents, no, kaugnay sa kanilang income. So what happens to that? Wala po tayong balita kung nakakuha sila ng TRO. So, for as long as there is no TRO against the BIR and against the House Committee on Justice, tuloy po yung pag-antay namin nung paglapag po ng mga dokumento sa aming pong lamesa. Wala pa bang naisasubmit? Kasi kung naisubmit na yan, hindi ba mo academic na yung petition na yan? Hindi, tama po yun. So, we will, well, I have to check po in the next 2 days kung formally na po bang nakalapag sa lamesa po ng House Committee on Justice yung pong mga ITR documents. Okay, so ang tutok niya yung unexplained wealth allegedly nitong Vice President. Ang matagal na bintang ng kanyang mga taga-suporta, wala naman daw kayong goods against her, at least yung accusers, no? So, ginagamit daw itong impeachment hearing for fishing expedition. Pero dun sa pagkakalatag ng binanggit niyo, Kong, no? Basically, what do you hope to find? Bakit ganun yung sequence ng presentation? Well, meron pong fixed target po yung unexplained wealth, no? Which is yung 88 million net worth ng 2024. So, any substantial deviation from that would be considered as an unexplained wealth, no? So, ibig ko sabihin, pagka humalayang-malayo doon sa 88 million, kung ano man ho yung maging findings po ng komite, doon ho nagkakaroon po ng problema o na salin violations or unexplained wealth, no? So, yan po yung titilad-tila rin po sa mga isasalang pong mga opisina. So, sa MLC, kung meron pong pumasok na malalaking mga amounts of money and never declared in the SALN, I think, ano ho yun, it constitutes, it would constitute unexplained wealth and SALN violations. And baka pa nga merong money laundering operations pa hindi ba? Na pwede hong makita from these AMLC reports, no? Yung po yung una, ganun din yung basically financial forensics po namin dun sa mga financial statements mula po dun sa mga kumpanya at mula po dun sa mga tax documents ng mag-asawa at ng mga kumpanya po nila. Okay. Pero to begin with, no, diba, if you're going to question the alleged unexplained wealth of a public official, in this case, a vice president, ano yung unang parang pinagdudahan ninyo? Bakit kayo nag-decide ng, I mean yung no, when you talk about the complaint, no, ano yung red flag na nakita ninyo to be able to pursue this? Well, yung una po, syempre, pinagsimula naman po nitong unexplained wealth issue, yung po SALN submission of 2024, which is at 88 million. Kasi nga, yung pong computation ho natin ng mga kinikita ng pong ating pangalawang Pangulo, supposedly hindi lalagpas siya ng 30 to 40 million over the course of 17 years, no, from the start of her public service in 2007. No? So, ibig sabihin, ang hinahanap po natin, ano ho yung justification nung pong 50 million wealth gap doon po sa kinita as a public servant at kung meron ho bang mga other lawful income to basically close the gap towards yung 88 million po na net worth. No? So, yun ho yung general premise kung bakit ho tayo pumasok into this discussion on unexplained wealth
and kung meron bang underreporting dito po sa bagay po na ito. Okay, pero 'di ba kung meron kang itatagong, yaman, ba't mo ide-declare? Ba't mo ipapasok? Kasi makikita 'yan, eh, 'pag final mo sa SALN. Siyempre marami naman hong mga dahilan, eh, no? Kasi ang totoo naman ho, ang SALN naman po, wala naman ho yan masyadong pakialam kung saan man ho galing yun, eh. Hindi ba? Basta maipakita mo na talaga over the course of several years, ito yung kita at ito po yung other lawful income, no? So, ano lang ho talaga yun, 1 plus 1 equals net worth ho yun, eh. No? So, Mm. pagka ho merong deviation from it, doon ho kailangan pong magpaliwanag. Mm. Okay, sige pag-usapan natin 'tong nakatakdang pagharap ni former Senator Sonny Trillanes 'no. So basically ano yung magiging value nito? Yung kanyang magiging yung kanyang mga sasabihin? Well, yung pong kay Senator Trillanes, mas yung pong pagbibigay ng konteksto dito po sa mga bank accounts kasi siya ho yung una talagang nag-expose before the nation. I think as early as the Duterte administration na meron pong mga bank accounts. Una, ang dating pong Pangulo, and pangalawa, meron hong joint accounts with the Vice President, no? So I think yun po yung konteksto na ilalahad ni Senator Trillanes. Pero yung pinakamahalaga na magiging testimonya po roon, tingin ko, yung pong AMLC reporting kasi I think it would cut across several years, no? Including ito pong panahon na pangalawang Pangulo na po si Vice President Sara Duterte. Mm. Okay, tama yung sabi mo Kongre don 'no, matagal nang binabanggit ni former Senator Trillanes itong alleged bank accounts 'no, joint pa nga raw with the former president. So basically, is it safe to say na sa April 22, dun magkakaalaman kung talagang totoo yung bank accounts na ayaw ilabas dati ng previous administration? Well, yan po yung isa sa mga pwede ho nating makita. Pero syempre, yung pong previous administration ho kasi there was a focus on the former president, no? So kumbaga nababanggit lang po yung pangalawang Pangulo dahil nga supposedly merong joint account with the former president. Pero ito ho kasi this is a specific inquiry into the bank accounts of the Vice President and Attorney Manscarpio, no? So tingin ko mas doon naman po umiinog yung pong inquiry ng AMLC. And syempre, kung meron pong mga kaperahan na pumasok o lumabas doon na hindi ho magtatapat-tapat doon po sa stated net worth ng atin pong pangalawang Pangulo, doon ho magkakaroon ng mga aktual na tanong on whether there exists unexplained wealth on the part of the Vice President. Okay, may tanong ako at Kongre don, procedural lang. Ito bang mga dokumento na ito, isasabit ng AMLAC diretso sa komite? Hindi na ito kailangan dumaan, let's say, through the Office of the Ombudsman? Hindi na po, diretso na po yan sa lamesa po ng komite, no? So lahat po ng isasubmit bukas ng mga opisina, SEC, BIR, AMLC, Ombudsman, it will be part of the record of the impeachment. We will adopt it as part of the body of evidence, which we will use in the articles of impeachment if we will proceed to the Senate. Okay. Naalala ko kasi 'di ba last year dun sa pagdinig ng House Committee on Good Government, humarap na rin si former Senator Sonny Trillanes and he also talked about it 'no, yung alleged bank accounts, yung matagal niya ng bintang. So hindi puwedeng i-adapt na lang yon, just like what happened dun sa, bahagi ng mga pagdinig ng House Committee on Good Government 'di ba, na in-adopt, tama ba? Last April 14. This one, he Well, needs to testify again. Well, he needs to testify again on the bank account. Siyempre, kailangan din ho kasi ng confirmatory findings mula po sa MLC. Hindi ba? Kasi hindi naman ho pwedeng on the mere say-so lang din po ni Senator Trillanes po itong bagay na ito. So, ultimately, it will be the MLC that can provide the best evidence on first, whether the accounts exist, and secondly, kung ano ho yung inflows and outflows po nito pong mga accounts po na ito. How about the Ombudsman? What are you expecting from the Ombudsman? Sa bahagi po ng Ombudsman, ang inaasahan lang ho namin yung official submission po nila nung pong lahat ng mga SALNs, no, ng ating pong pangalawang Pangulo, hopefully from the start of her service up until 2024, which is the last year ho na meron ho tayong kopya. No? So, para makita lang ho natin yung pong paglago ng kanya pong yaman over the course of the years. No? Yun naman ho yung batayan. Bakit ho namin hinihingi yun from the Office of the Ombudsman? Mapapag-usapan din ba dahil 'di ba, sinisilip din ng Office of the Ombudsman itong
ilang allegation laban sa Vice President? Mako-cover ba yun ng discussions or not necessarily? Depende. Kasi baka pamasok tayo dun sa mga probing questions na sinusuway po nung nagdaan. Pero I think naman kung if it is something that is relevant to the SALN submission, tingin ko naman po wala magiging problema. It might be discussed. I don't know what the ombudsman will discuss po on Wednesday. Pero if it's relevant, germane to the SALNs of the Vice President, I think that can be asked from him. Okay, you mentioned yung probing questions versus clarificatory questions. Marami naguguluhan dyan eh. No? Nung pinapanood namin yung April 14 na impeachment hearing, at least I got the sense na sobrang ingat nung chair, no? Si Congresswoman Jinky Luistro. Pero nga for context, how would you differentiate between probing and clarificatory questions in this at this particular stage? Yung po nga clarificatory question, kailangan nakatali doon sa mga submissions eh. Ibig sabihin, nakatali sa dokumento, nakatali po yung tanong doon sa mga affidavit na sinumite. So, ibig sabihin, pagka magtatanong po halimbawa yung isang miyembro ng isang bagay na labas doon po sa dokumento, yun ho yung sinasaway agad immediately ng chair. No? Pero again, the process naman po is, kung may pagtingin po yung member na, hindi yan probing question, pwede naman niya ho yan i-subject to vote eh. And of course, the committee will have to vote on it kung tingin ba namin ito po ba ay probing or this is merely a clarificatory question. Okay.